Magandang hapon. Tayo na yung ating bakod, containment ng magiging herd natin. So ito magiging playground nila. Hanggang dyan lang sila dito sa may aligned na fence. Naka-align niya. Lalagyan na lang yan ng, ng wire, ng hog wire, para hindi sila makalusot, para dito sila makita pagka binuksan yung isang segment. Diyan sila na. Imagine nyo yung kubo na yan, yung pader na yon, isang bahay, hanggang dito lang, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tama ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Tama. Gigibain yon eventually. Sa ngayon, it will have to be the house. Have to be the house, no? Mainit pa. Tapos sa kabila rin, ganun din. Isa, hindi doon kasali, no? Isa, kasi gagawing garahe yun sa likod ng mga bulog. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. So, bahay yun. Bahay naka-flush sa wall. Simple lang na bahay muna. That will serve the purpose. Pagka masyadong pagandahin natin, doon na lang sa farm, doon sa kabilang site na malawag. Kahit doon tayo magpaganda, may pera na tayo nun. So ngayon, something that will serve the purpose to house the ghosts from the elements, no? So it will be designed na in such a way na hindi naman ganun kasama. Sloping yung bubong, salubong sa hangin para magde-deflect lang ng hangin. Tapos kung ito tinayo na yung poste, tinayo na yan. Yan yung unang segment, panay napier ang ilalagay diyan. Pagka naka-contain, tataniman na namin ng napier. That will be good food supply. Outside dito, tatanim naman ng mga puno dito sa front ng fence. Iba-ibang klaseng puno. Madre de agua na itatanim. Ipil, malunggay, lots of malunggay. So ang iniisip ko, if we're going to maintain 100 head to 200 head, 100 of each kind na cuttings na puno, 100 na madre de agua, 100 na ipil, 100 na malunggay, etc. 100 na mulberry. So yung yung kinakain nila. So ito madadagdagan pagka pumasok yung shipment, madadagdagan yan. Bala ko punuin to 100 or more, 200. Depende kung kakayanin yung bawat segment dyan, bawat bahay ng 15 times 10 is 150 no? 12 man yan, 12 na apartment type. So 12 times 10 is 120. 5 times 12, 5 times 2, 10 kaya 160. Tama ba yan? O, tama, 60. Plus 120. So, kaya mga 180 ganun. 180. So, give and take. And then we will buy mga juvenile, mga bagong awat. And then, ibabato natin. Pagka depende sa capital natin, bili tayo ng mga bisero, ganyan. Bili tayo ng mga ganito. Malabo Ayan. Okay, malis. Kayo nga yung kukunan. Bili tayo ng mga ganyan. No? Yung mga naawat or smaller than that. Basta kumakain na ng damo. If we have the grass, we can afford na bumili ng ganyan. Kunyari, 50 ganyan o 100 ganyan. Alagaan natin ng mga kahit 6 na buwan. And then they'll be of age. Pagka nabili lang natin to ng mababa, gaya na yung isa na yan, yung maliit na yan. Ito. Ayan. Yung maliit na yan. Ito. Saan yung kamay ko? Ayan.
Yan. Isa na yan, ha. Yung malit na yan. Yung ganyang kalit, that will cost probably around 3K or less. Depende, kung bultuhan, mas mura. And then, pagka binenta natin, we can sell it probably for 5K. So, doon pa lang, balik yung punan, may tubo na. 4 months, 5 months na alaga. So, that would generate cash flow. And then, umiikot lang yung puhunan na dapat nasa bangko. So, imbis na sa bangko, lagay lang natin dyan so we can sell. Every now and then, merong mga kailangan ng benta. Then, benta natin. Tubo na, basta tutubo. So, ganun yung game plan. Mga kakambing. So, ito yung unang segment. Yan. No? 2, 3, 4, 5, 6. Gigibain yon eventually. And then uniform, condo unit, apartel type, 12 in all. And then dito sa gilid din, magkaroon din. Ito makontain ito, pagka nasara na rin to, naayos to. Itong side na to, napier din. Tapos yon maternity ward. Gawin natin yan. Mga anak dyan natin lagay. Ayusin din namin yan. Ayusin yung flooring. Ayusin yung bubong. So, good to go. Lalagyan lang natin ng mga drapes. Ang tawag doon, yung mga tarpaulin na drop tarpaulin para pang sangga pagka umuulan. Okay na yan. Tapos more greens, more na puno. Contain lang is the name of the game. Tapos ito yung yung bakod nila. May gate na ilalagay. May gate dito. Ito supposed to be ito yung gate. Dito yung gate na and then may gate din sa gitna, may gate dun sa dulo. Doon sa outside the fence, maglalagay kami ng quarantine. And the same time viewing doon sa dalawang dalawang segment ng post ng na yan, bakod dalawa pahaba, so hindi masyadong space consuming. Doon nalagay mga ibebenta. And then magkaroon ako ng second na containment dito, gaya nito. Gaya yung straight na yan, maglalagay din dito na para may playground sila rito. Pagka bumaba sila sa apartment nila, may playground. So yung apartment nandito. So kung titingnan yung lapad nitong isa na to, perpendicular tayo. So malapad yung ating magiging bahay. So, kung mula dito, where I'm standing now, yan yung lapad, naka-flush sa wall yung isang bahay. So, kung imagine niyo, safe to say na yun, doon sa may hollow block na yun, doon sa yung kung saan nakapatong yung mga yero, yan, yung hollow block na yan, yung hollow block na yan, dyan yung width nung kubo. So malapad-lapad siya. Malaki siya. So it's a 3x3 or 9 square meters or more pala, 10 square meters yan. 3 by 3x3.5. So 10 square meters. You can just imagine ang kasya 10 kambing or more. Kahit hanggang 15. So kung 10 na lang na bahay, 15, 150 na yon. That's good enough. Meron pa doon. Kaya. So 20 times 12, 240. So doon tayo lalagay. Max mga 250 to 300 goats. Kasi meron pa tayong quarantine doon. Yung selling meron doon maternity. Kung full basis,
250 hanggang 300. Can be done. Tapos no na so pagka dito sa bahay, ito na yung bahay, no? Ito na yung bahay sa side na to. Lahat may hagdanan, bababa, pagkababa nila may deck yung hagdanan, yung ano nila, yung kubo, parang ganyan yung deck. Kita nyo ba? Yan, no? Ayusin lang. Sa harap lahat, no? Sa harap lahat yung deck. Tapos yung ano, yung landing. And then pagkababa, may containment dito. So good to say, dito naka-align yung containment sa poste na yan. Yung second, yung unang poste, no? Yan. So yan, containment to. The first containment. So ito yung playground niyan ng kainan. So iba-ibang damo ilalagay, iba-ibang pagkain. So pwede silang pakawalan sa isang segment. Lalabas dito mga 6 hanggang dito 2, 4, 6, 6 na segment, no? So pakakawalan lang sila sa mga 4 na segment. Busin nilinda mo and then lilipat sa kabila and then magre-replenish itong kabila. Magka-correct ng hose mula dito sa where I'm standing papunta dun sa kabila na yan, yung sa fence, and then may ano tubo, ano tawag doon, agricultural hose na may sprinkler system. So i-compute na lang yung ano, yung mas kung gaano kasinsin yung sprinklers na para magbubukas uulan lahat dito sa buong area na to, uulan para matubigan lalo na sa summer. Ang lalagay ng overhead tank doon sa likod na yon, kung where the pump is, somewhere there, and then siguro mga 2,000 liters. Then may solar pump, okay na yan, good to go na yan. So ito mawala itong bakod na ito siguro. Ito doon ilalagay, pero para for ano, ayusin, nagagawa nilang butasin yung ilalim, no? So dito nga kasya 100 eh. So maluwag yung area kung titignan ninyo, lalo na yung ano, yung hektarya, no? And sa hektarya kaya yung 1,000. If you have 1,000 heads, mga anak ng dalawa, that's about 2,000 heads. And then 4,000 heads in a year. So that's good cash flow. Kahit tayong pinakamura, okay na yun. Anyway, nasa atin yung inahin. So, preventive, huwag magkasakit. Preventive yung may maagap sa sakit. May vitamins, multivitamins para matindi yung ano nila, ang kanilang immune system. Saka maagap pagka merong may sipon, hiwalay ka agad. So we intend to come out with around 5 na bulugan, iba-ibang lahi, so pwede tayo mag-crossbreed. Yung lahi ni Maximus, i-crossbreed natin sa lahi ni Hannibal. I-crossbreed natin sa lahi ni ni Tamba, Los. O maghanap tayo, o kaya ni Paton, no? So ano na lang tayo ng mga pangalan na Hitler, ni Napoleon, Genghis Khan. So iba-ibang pangalan, basta iba-ibang lahi kasi. Kuha tayong Boer, kuha tayo ng, kung may Nubian, kuha tayo ng ano yan, Dapol. Basta may magandang tindig at nakita ko may reading pera, we acquire it. And then paghihiwalay-hiwalay naman sila dito ng bahay.
So pwede siguro maglagay din ng ng bahay para sa bulugan na magkakalayo para hindi sila mag-away. So yan ang update. Mag-comment lang kayo, magtanong kayo kung ano. So kung hindi ako nakakasagot, pasensya na, busy eh. Muntik na ako masabit Hirap na matangkad. This is an anonas tree. Hindi nila kinakain, mapait kasi. Anonas, no? Ang ganda ang bunga nito. Nagkaroon ng secondary, Dapat kapunin yun para... Dapat kapunin dali lang para hindi magtuloy. Yun, pinutol ko na. Para hindi tumangkad. Hahabol siya na gusto niya maging dominant. Ayan doon galing sa ilalim. Gusto niya maging dominant. So pagkaya naputulan yung dulo, magsasangahan, yayabong lalo. Ito yung mga ganito, no? Yung ginagawa ko, pinipingas ko ito yung dulo para magsanga. Para lalong sumanga ng marami pa. Yan ang ginagawa ko sa mga puno ko na tinatanim. Huy! Sino sabi sa yung kun? Huy! Di ba? Bad. Yan, saging. Bayabas. Nakain bayabas. Pagka yung puno, kinagat-kagat na ganyan, nagdedelikado. No? May bunga. Lahing kaldero to So, yun yung Pwede mag-alaga ng manok din para parami. Para pagka nagbisita kayo, katayin natin. Adobo. Okay. So, mag-gate din dito. May gate din dito. Ayan Sorry. Yan, gate din ito. Nagkaganon, baliktad. Okay, papasok ka sa gate na yon, papasok ka dito, isasara na lang to. Okay, pinahirap ito ayusin to. I-refurbish, but this is good enough for the time being. We couldn't be so extravagant sa Ito, pasisemento lang to para medyo decente na. Ayusin lang yung mga sidings. Make a paleta or yung plastic ba o kaya yung mismong kahoy na paleta, tatanggalin na lang, wawalisin habang nasa damuhan yung kambing kumakain. Pwede namang pasukin to, walis-walisin. Okay na yan, pwede na yan muna. Mag-hold naman to. This is the design nung bahay natin, ng contotel natin. The same concept, naka-flush sa wall, ganyan, pero we're adding 3 more hollow blocks there para makuha yung Pero okay lang yung ganito, kita nyo. Kaya ganito, gusto ko, yung bubong, color roof yung gagawin. Naka-flush, from the wall, naka-slant pababa. Kasi doon, kung titignan nyo, naka-orient na siya laban sa bagyo. Kesa yung aayusin pa, naka-slant siya papunta dito. Kasi yung bagyo, kung titignan nyo, yan, northward yan. North yung pader na yan So, ang east doon. Ang south dito. Therefore, southeast doon sa may kawayan na yan. Yan, yung kawayan na yan. Diyan galing ang bagyo. Southeast direction going northwest. Ayun yung west, ayun yung araw. Ayun yung araw, no? So, dito sa puno na to, katuray, dito aligned yung bagyo. Yan dalawa na yan, ganyan direksyon, thereabouts, no? So dyan yung exit ng bagyo, doon manggagaling sa kabila, northeast, yung kawayan na yan.
So kung yung bubong nakaslant papunta dito, it will deflect kahit anong hangin, preventing yung matanggal yung buong bubong in the middle of the night, and then you have 200 heads. Nako, sakit sa ulo nun. So yung design has something to do with yung bagyo na 22 ang papasok, 19 to 22 every year. Of course, titignan yung drainage, pero elevated naman din. I-elevate yung paleta, may drainage yan, lalagyan na lang ng kanal. Pero just enough para hindi matapilok yung kambing. O kaya sa loob, after ng mga poste. Pero since tatayuan na lang namin yan ng yung parang ganito, good enough na yan. I-slant lang siya ng konti kasi papatungan yung na yan, post, yung fence, mga 3 hollow block pa para yung slope deflecting talaga yung hangin. And then we'll try to use cheap materials na, but also durable materials, no? That's pwedeng mag-survive siya ng mga 3-5 years. Ito 5 years na eh. Boype. So 3 to 5 years. And then na lang, kung paleta siya, tanggalin yung paleta, hugasan, o kaya tas magwalis na. Yun na, yun yung lalagyan ng gutter yung bubong, may salok, downspout ng mga drum, so may tubig na dyan para hindi na balik-balik yung caretaker. Diyan na. Yun lang muna. Yun yung balak. Maximize tayo yung pera sa kambing. Tsaka na natin isipin yung maganda na bahay. Kambing muna. Para bumalik yung kapital natin pare-parehas. Okay? So maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Bye-bye.